Okay, let us now go to some important things about accomplices. Ang accomplices ay tinawag na accessory before the fact. Anong ibig sabihin ng accessory? Ang accessory, ang ibig sabihin niyan, kasangkapan. Ang accomplice pala ay kinasangkapan. Ibig sabihin, ginamit lang siya. Pag ginamit, ibig sabihin dito, pwede siyang hindi ganun kaimportante. Kagaya ng isang tao na ginamit lang din ng isang tao. Akala niya importante siya, hindi pala siya importante kasi ginamit lang siya. Anytime, pwede siyang i-dispatcha. Ganon din ang accomplice. Hindi siya ganon ka-importante, kaya accessory siya. Kinasangkapan lang siya, pero ginamit siya bago pa ang pangyayari. Accessory before the fact. So, kagaya ni kumpare sa binigay natin na example, na pinuntahan siya ni kumpare na manghiram ng baril. So, si kumpare na nanghiram ng baril, kinasangkapan lang niya ang kanyang kumpare na magpahiram ng baril para magawa niya ang krimen. So, bago pa man ang pang-hold up, nandun na siya, ginamit na niya si kumpare sa paggamit ng baril nito. Kaya, yan ang ibig sabihin ng accessory before the fact. Kinasangkapan bago ang pagyayari. The participation of accomplice is said to be necessary but not indispensable. Ang ibig sabihin kasi ng indispensable sa na-discuss na natin, cannot do without, mas mataas ang level of importance nito. Kasi ang necessary, importante, pero pwedeng magawa ang isang bagay kahit wala yung tinatawag natin na importante. Pero pag sinabing indispensable, hindi talaga magawa ang isang bagay kung wala to siya. So, ang accomplice, ang kanyang participation, ang kanyang parte sa paggawa ng krimen, importante. Pero, hindi siya matawag na indispensable. Sabi na natin, magawa pa rin ang pang-hold up kahit hindi pinahiram ni kumpare, si kumpare ng kanyang baril. If there is no PDP, there is also no accomplice. Na-discuss natin sa types of principles, ang PDP kasi ang pinaka-main. Kaya pag walang PDP, wala ding accomplice. For example, pinahiram nga ni kumpare, si kumpare niya ng baril. Pero hindi naman hinold up ni kumpare ang bangko. Walang PDP, walang principal by direct participation. Kung walang principal by direct participation, wala ding accomplice. Knowledge of the owner of the gun. So ito importante ha. Ang kaalaman ng may-ari ng baril ay gamitin ang baril para patayin ang particular na tao. Pero yun pala, ang baril pala ay ginamit sa ibang tao. Ginamit sa pagpatay sa ibang tao. Ang tanong dito, liable kaya ang nagpahiram ng baril? Ang sagot ng Supreme Court sa kanilang ruling, the owner of the gun is not accomplice. Meaning to say, hindi liable. Ang alam ng nagpahiram ng baril na ang baril ay gagamitin sa pagpatay ng isang tao. Halimbawa, pagpatay kay A. Pero yun pala, ginamit ito sa pagpatay kay B. So, hindi liable ang may-ari ng baril bilang accomplice. Another important thing, if there is no knowledge of the criminal purpose of the principal, the person is not liable as accomplice. Ano ibig sabihin natin dito? Kung walang kaalaman ang taong nag-participate, kagaya ng participation ng accomplice sa criminal purpose ng principal, hindi liable ang tao na yan. A good example, doon sa mall, nilapitan ng isang tao ang security guard na nandun sa grounds na nagbabantay sa mga motorsiklo. Sinabihan niya ang security guard na, "Guard, wala ko ang susi dito. Baka pwede mo akong tulungan, ikargahin ko na lang tong motor ko. Doon na lang sa company para makahiram ako ng susi." So, dala-dala ko ngayon, guard, ang forward namin para isakay ko ang motorsiklo. Ang gwardiya, walang kamuang-muang, sa intention pala na ikarnap yun, akawin yung motorsiklo, tumulong pa ang guard na ilagay sa likuran ng forward. Yun pala, karnaping na pala yun. Ang tanong, ang gwardiya na tumulong, liable kaya siya as accomplice? The answer is no.
Bakit? Because he has no knowledge of the criminal purpose of the principal. Kailangan may knowledge siya. Kung nag-participate lang siya, wala siyang knowledge, hindi siya liable as accomplice. Kahit na may knowledge siya pero walang participation, hindi pa rin siya liable as accomplice. Kagaya ng isang tao na ang kanyang kaibigan, nasa harapan niya, sinunog ang isang bahay, di siya gumawa ng anumang bagay na nanood lang siya, hindi siya liable. Meron siyang knowledge sa criminal purpose pero hindi naman siya nakibahagi sa pagsagawa ng pagsunog ng bahay. In the case of murder, homicide, parricide, infanticide, the one charged as accomplice should not be the one inflicting mortal wound. Ano ulit ang mortal wound? That is sufficient to cause death. Otherwise, he becomes principal by direct participation. Ang ibig sabihin nito, sa kaso daw na murder, homicide, parricide, infanticide, ang taong inakusa bilang accomplice ay dapat hindi siya ang nag-inflict ng mortal wound. Pag siya ang nag-inflict ng mortal wound, hindi lang siya basta accomplice. Principal by direct participation na siya. Kasi ang mortal wound ang siyang pinaka dahilan sa posibleng pagkamatay ng isang biktima. So, that is why sa definition medically speaking, ang mortal wound ay a wound that is sufficient to cause death. If there is doubt as to whether the person is principal or accomplice, according to the Supreme Court, following the principle of pro reo, yung tinatawag natin na favorable to the accused, the consideration of the decision of the court should be in favor of the accomplice. Dapat pabor sa pagiging accomplice. So kung mamili ang judge, no, mayroong duda, ano kaya to? Principal or accomplice? Kung may duda, dapat daw kung ano yung pabor sa akusado, yun ang desisyon ng korte. Accomplice yan.